Isa ka rin ba sa mga nahilig sa comics noon? Naku, suking-suki ako niya na nire-rentahan din. ko. Ano paborito mo? Doon sa sari-sari store ni Aling Edad, tatambay ako ron. May mga nakasampay na comics doon. Sinusubay ba? 20 centimos. Oo. Unlimited yun. Kahit basahin mo ng buong araw yun. Gusto ba yung wakasan o hiwaga? Hiwaga, wakasan, funny comics, lahat yan. Talaga Oo. namang isa yan sa mga pinaglaanan ng oras sa mga Pinoy noon. Pero ang tanong, kumusta kaya ang local comics sa panahon ngayon, Kuya Kim? Ayan. Marami na raw nakaka-adapt sa makabagong teknolohiya, Susan. Hindi na raw kailangan ng papel. Ah, ganon? Oo. Yan ang kwentong inalam ni Maris Umali. Panoorin po natin. Bukod sa paglalaro sa labas ng bahay, isa sa mga libangan ng mga kabataan noon ang pagbabasa ng comics. Pero kumusta na kaya ang Pinoy comics ngayon sa modernong panahon? Ang 63 taong gulang na si Paul Medina Jr., isa sa mga sikat na comics illustrator ng Pilipinas. 2 years old pa lang ako, nagdodrawing na ako. Tapos, nung mag-grade 1 ako, pinadrawing kami ng teacher namin ng cat. Gusto niya yung small circle. Drawing ko talaga yung mukhang totoo. Kaya, maaga pa lang alam ko na ito yung papasokin ko. Taong 1992, isinilang ang kanyang comics na Pugad Baboy. Hango raw ito mismo sa sarili niyang pamilya. Kasi lahat kami mataba eh. Ngayon na naman pumayat nung na-diagnose ako ng pre-diabetes. Kailangan ko pumayat, kaya nag-IF ako. Sa tulong ng kanyang comics, ginagawa raw niyang mas magaan ang mabibigat na usapan. Mini-mirror ko yung mga totoong nangyayari sa Pilipinas. So, nilalagyan ko lang ng comedic twist para maging nakakatawa yung punchline. Pero lahat doon lahat naman ng comedy, di ba, based sa katotohanan. Sa modernong panahon, mas pinili pa rin ni Paul ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng comics. Gumagamit pa rin siya ng lapis, papel, at iba't ibang uri ng mga marker sa pagguhit. Papatungan ko ng tracing paper. Pag tinase ko siya, yung construction lines, hindi ko na kailangan burahin, hindi ko na kailangan linisin. Kasi nasa ilalim yung yung construction lines. Pero kung ang nooy itim at puti lang na comics ni Paul, nilalagyan na rin niya ito ng kulay ngayon. Nag-digital na ako, pero coloring lang. Pagdating sa mismong art, yung black and white art, kinakamay ko pa rin yun. Umaasa si Paul na patuloy ang pagtangkilik ng mga Pinoy sa local comics. Sana mag-transcend yung comics ng kahit na 30 years ago, sa mga kabataan ngayon, sa henerasyon ngayon. Kami naman na matatanda na, sisikapin pa rin namin na maging relevant yung aming mga storya sa henerasyon ninyo. Kaya huwag kayong magsawa. Isa sa mga certified batang comics noon ay ang 29 anyos na si AJ Bacar. Bata kasi ako, yung nanay ko pag galing siyang palengke noon sa wet market, may dala-dala siya laging funny comics. Simula noon, na hilig talaga ako sa comics, tapos sa newspaper pa, yung nanay ko lagi binibigay sa akin yung part ng newspaper na comics, no? Nandun sila Pugad Baboy, lagi kong pinabasa yung kay Pugad Baboy, kay Paul Medina. Dahil sa comics, ay nahasa raw ang kanyang talento sa pagguhit. Nagsimula ako na lapis, ink, tapos sa papel. Kasi sa org ko sa college, comic artist ako doon, and ang ginagamit talaga namin doon ay ink talaga, ink tsaka papel. Ngayon ay digital na ang paraan ni AJ ng pagdodrawing. Hanggang sa nabuo niya ang sarili niyang comics na Skate. Skate means siya, sila, kayo, ako, ikaw, tayo. Storya siya ng buhay mo, buhay ko, buhay ng mga tao nakapaligid sa akin ng mga kaibigan ko. Kaya kapag siya ay mababasa mo, parang nakaka-relate ako, ako to. Sa paggawa ng kanyang comics, gumagamit daw si AJ ng tablet, digital pen, at digital illustration app. Gawa ko ng pencil tsaka ng draft, tapos minsan ipapakita ko sa mga kaibigan ko. Tapos after siya maging pencil draft, yun na, line art, coloring, tapos after makolor, ibabalik ko sa mga kaibigan ko. After nun, uploading na. Inaabot daw siya ng 6 hanggang 7 oras sa paggawa ng isang serye ng comics. Pero sulit naman daw dahil mabenta raw ito sa masa. Ilan sa kanyang mga sikat na comics ay ang Man vs. Ipis. At ang pinaka-latest na multo-serye, kwento ito tungkol sa isang babae na na-in-love sa isang lalaking multo. It's important for me na yung storya, talagang nakakatuwa siya basahin. Kasi yun yung passion ko, and yun na rin yung purpose ko ngayon. Na when I make comics, dapat it's something na talagang na matutuwa yung readers sa content.
Ang buhay ay parang comics. Minsan nakakatawa, minsan naman ay nakakalungkot. Pero ang importante, patuloy nating sinusulat at ginuguhit ang buhay na gusto nating marating. Sabi nga, happy lang, walang ending. Ako si Mariz Umali at yan ang kwentong dapat alam mo.